Guys, magka-rolling kaya tayo? Galante ang mga bahay dito, kaya panigurado malaki maiipon natin. May usap-usapan rito sa baryo namin. Kaya wag kayo magpapagabi. Mahirap na. Bilisan nyo. May taksyang dala. Baka isa pa tayo sa mabiktima niya. Tulungan niyo po kami. Hinahabol kami ng isang... Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag ding kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Magandang araw mga kalagim! Silent listener niyo po ako at nag-e-enjoy po ako makinig sa mga kwento niyo. Kaya gusto ko rin po sana i-share ang experience ko sa inyo at sa iba pa nating mga kalagim dyan. Ako nga pala si Louie. Grade 12 students na ako ngayon at patapos na rin sa high school. Nais ko po ibahagi ang naging karanasan ko noong 12 taong gulang pa lang ako. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ito dahil isa pa rin itong trahedya sa akin at bangungot. Ngayon ay unti-unti ko nang natatanggap at hindi matakot. 12 taong gulang ako noon at kasalukuyan kaming naghahanda ng buong pamilya sa darating na Pasko. Unang beses kong mararanasang makapagpasko sa ibang lugar. Ang sabi kasi ng mga magulang ko ay namimiss kami ng mga tita namin, ang kapatid ni Mama. Kaya napag-isipan nilang doon na kami magpapasko. Tutal naman daw ay malalaki na kaming 3 magkakapatid. May mga pinsan din kami roon na hindi nalalayo ang mga taon sa amin. Dati rin ay sila tita ang bumibisita rito sa aming bahay kapag Pasko at Bagong Taon. Malayo iyon sa lugar namin at kailangan pa naming bumiyahe ng higit 4 na oras. Hindi ko alam na liblib pala ang baryo nila tita. Mapuno at hindi ito madalas daanan kasi nasa gitna ito ng gubat. At ang pangunahing hanap buhay nila dito ay pagtatanim talaga ng palay, mga gulay at iba pang panghanap buhay. May mga kapitbahay naman sila ngunit hindi ganoon karami. 3 araw na lang noon at magpapasko na. Nang makarating nga kami roon ay nandoon na rin pala ang iba kong tita. 5 magkakapatid sila, mama at babae ang 4, isang lalaki. Medyo may kalakihan din ang mga bahay sa baryo nila tita. May mga kubo rin naman ngunit madalang. Paghapon naman ay nagkakaroon din kami ng mga pinsan ko ng pagkakataon para maglaro sa labas ng bahay. Malawak kasi ang lugar at dahil kasama ko naman ang mga kapatid ko, kaya hindi na kami nag-aalangan pa na lumayo. Kaming magpipinsan ay close at talagang nakakapaglaro na kami noon pa lang. Kahit minsan lang kami magkita sa isang taon. Isang araw, pumunta kami sa isang malaking puno na madalas daw nilang pinupuntahan para maglaro. Iyon kasi ang pinakamagandang spot. Bukod kasi sa may silong na galing sa malaking puno ng mangga, ay madamo rin. Dahilan para makapagpagulong-gulong kami at hindi madumihan ng lupa. Maghapon lang kaming naglaro hanggang sa naisipan naming magpahinga. Maya-maya pa ay nagbigay ng suhestyon ang isa kong pinsan na nakatira rito na mga rolling kami. Mababait daw kasi ang mga tao rito at madalas ay malalaking halaga ang binibigay sa mga nangangaroling na bata. Pumayag naman kaming magkakapatid at magpipinsan na mga rolling hanggang sa Pasko. Marami naman kami at buong buhay ko hindi ko naranasang mga rolling. Nasanay din kasi ako mismo ang nagbibigay sa mga nangangaroling kapag gabi at hindi ang binibigyan. Aalis na sana kami sa punong iyon nang may nakita akong nakasilip sa may puno. Tinignan ko ang mga kapatid ko dahil baka may naiwan akong kapatid, ngunit wala naman. Tumigil ako saglit
habang nakatingin sa batang nakasilip na nandoon pa rin. Tinanong ako ng pinsan ko kung bakit. Sinabi ko sa kanya na may bata roon. Noong mga panahong iyon ay naisip ko na baka gusto niya lang makipaglaro sa amin, ngunit nahihiya. Bumalik kami sa puno, ngunit nang malapit na kami ay tumago siya. Hindi namin maipaliwanag kung bakit ganun siya. Kaya naman hindi na lang namin siya pinansin pa at baka natatakot o nahihiya siya sa amin. Kilala mo ba yon? Tanong ko sa pinsan kong nakatira rito. Umiling siya sa akin. Hindi. Baka bisita o bago lang din dito sa baryo namin. Pagdating ng gabi ay nagpaalam kami sa mga magulang namin na mangangaroling kami. Sinabihan kami na huwag magpapakalayo at iwasang dumaan sa mga liblib na lugar. Sinabihan rin kami na pera lang ang tanggapin namin sa kanila at hindi ang ibang bagay. Sa unang beses ng pangangaroling namin ay naging masaya naman. Gaya nga ng sinabi ng pinsan ko ay malaking halaga ang binibigay nila. Ang pinakamababa nga namin na natanggap sa isang bahay ay 20 pesos pero ayos na sa amin yon. At ang ibang bahay naman ay sila na ang tumatawag sa amin para magkaroling sa kanila. Tumagal ng ilang oras ang pagkanta namin sa bahay-bahay hanggang sa napagod na nga ang lahat. Pauwi na sana kami ngunit may nakita kaming ilaw sa hindi malayo sa amin. Kumakaway ito at mukhang tinatawag kami upang mga rolling sa kanila. Hindi namin napansin ang bahay na ito kanina. Isa itong kubo at medyo lumana. Madilim na rin kasi ang paligid kaya hindi na namin gaanong nahahalata ang paligid. Nagsimula na nga kaming kumanta at hintayin ang ibibigay nila. Hanggang sa natapos na ang kanta at binigyan na kami. Bumalik kayo sa susunod na araw. Ngiting sabi sa amin ng ale na tinanguan na lang namin. Mga bagong muka ang ilan sa inyo. Mga bisita po sila, magpipinsan po kami. Noong mga panahong iyon ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Binulungan ko na kaagad ang pinsan ko na umuwi na kami. Hanggang sa naghati-hati na nga kami at nagsimula na rin kaming matulog dahil 8:00 na rin ng gabing iyon. Nagpatuloy ang aming pangangaroling hanggang sa umabot na kami ng araw ng Pasko. December 24 noon at mamayang 12:00 na ang Pasko. Magkakasama kaming magpipinsan na nangangaroling sa mga bahay na madadaanan namin. Maingay na ang paligid at gising na gising ang mga tao kahit 10:00 na ng gabi. Ito ang huli naming pangangaroling kaya sa pag-awit ay ginalingan na naming mabuti. Gaya ng nakalipas na ilang araw ay nakita ulit naming kumakaway ang isang tao sa medyo kalayuan sa amin. Kapag papauwi na kami ay saka lang namin napapansin ang bahay na ito. Pagkatapos naming mga rolling sa kanya ay inaya niya kaming pumunta sa loob ng kanyang bahay at kumain. Tatanggi na sana kami ngunit pinilit niya kaming pumunta. Bata pa kami noon at madaling mauto sa mga salita kaya napapayag niya kami. Marami akong handa ngayon. Kumain muna kayo. Aya niya sa amin at pinaupo sa mga upuan sa harap ng mesa habang siya ay nagsasandok ng makakain. Tumingin ako sa paligid at parang siya lang ang nakatira rito. Iba't ibang putahe ang inilagay niya sa mesa at ni isa sa amin ay walang nagtangkang kumain. Bakit hindi pa kayo kumakain? Tanong niya sa amin. Busog pa po kami at sinabihan kami ng magulang namin na huwag tumanggap ng kahit ano. Ngumiti lang siya sa tanong ng pinsan ko at tinalikuran kami. Nagsimula ulit siyang maghiwa ng mga karne. Nagulat ako sa litrato na nakita kong nakasabit sa dingding ng bahay niya. Siya ang batang nakita namin sa puno ng malaking mangga. Tinanong ko kung anak niya ba iyon.
Hindi siya sumagot sa akin, kaya nagsimula akong mag-isip ng hindi maganda noon. Nung mga oras na yon, ako, ang pinsan ko na nakatira rito, at ang isa ko pang pinsan na bisita rin ay mas nakakatanda sa akin. Kaya kahit hindi ko sabihin sa kanila ang nararamdaman ko nung mga oras na yon, ay tiyak ko na pati sila ay nakakaramdam na rin na may mali sa bahay na yon. Madaming inihanda ang ale sa lamesa, pero dahil takot ako nung mga oras na yon na kumain ng kung ano-ano galing sa ibang tao, ay kumuha na lang ako ng prutas na nakalagay sa lamesa. Nasabayan din ng mga pinsan ko na gumaya rin. Habang kami ay kumakain, ay nagpaalam saglit ang ale na may itatapon lang daw siya sa labas ng kanyang bahay. Kaya naman agad-agad kaming tumayo at dahan-dahan na naglakad palabas ng kanyang bahay. Habang kami ay dahan-dahan na naglalakad, ay napadaan kami sa kusina at sa hindi namin inaasahan ay may masangsang kaming naamoy malapit sa kusina. Nagtinginan kami ng pinsan kong kasama ko. Dahil sa kuryosidad, ay tiningnan ko ang nakatakip sa lababo ng isang supot. Ganun na lang ang gulat namin at takot nang makita namin ang isang ulo ng tao. Halos manlumo ang tuhod ko dahil siya ang batang nakita namin sa puno ng mangga. Sa takot namin ay hindi na kami nag-alangan pa na tumakbo palabas ng kubo. Binuksan ko ang flashlight na hawak ko at inilawan ang paligid upang makatakbo kami ng mabilis hanggang sa makarating kami sa puno ng mangga. At sa hindi inaasahan ay nakita namin doon ang ale na tila'y hinihintay kaming lumabas ng bahay. Tumakbo kami kung saan-saan. Halos hindi na namin alam ang tinatakbuhan namin nang makita namin siyang nakatingin sa amin at may hawak na malaking itak. Tumagal ng 1 oras ang pagtakbo namin dahil sa hindi na namin alam ang ginagawa namin. Dala na rin siguro ng takot at kaba namin na baka sinusundan pa rin kami ng aswang na yon. Hanggang sa natuntun namin ang tamang daan pa uwi sa bahay namin. Nang malapit na kami sa bahay, ay patuloy ko pa rin naiisip ang nakita kong ulo ng tao sa bahay ng aswang na yon. Kaya naman masuka-suka ako at hindi ko alam ang mararamdaman sa mga nakita na yon. Nag-aalala kaming sinalubong ng mga magulang namin dahil sa sigaw namin na humihingi ng saklolo. At sa mga oras na yon ay tuluyan na nga kaming bumigay at napaiyak na lang. Wala na akong gaanong naalala noong mga panahong iyon dahil sa gulo ng isip ko at sa takot. Nahimatay daw kami nung gabi na yon at ang huli ko lang naalala ay dinala kami sa isang manggagamot at pinatingin. Ilang araw din kaming nilalagnat ng malubha. Kaya ganun na lang talaga ang pag-aalala sa amin ng mga mahal namin sa buhay. Hanggang sa nakarecover na kami at doon na namin lahat ikinwento ang nangyari sa aming tatlo. Doon namin nalaman na may insidente na palang ganun sa lugar na iyon, ayon sa kwento ng mga matatanda. Matagal na panahon na raw ang nakalipas nang huling may nangyaring ganun at kami daw ulit ang nakaranas nito. Mabuti raw at hindi namin kinain ang binigay niya. Ang bahay na iyon ay lumilitaw sa parating na Pasko at madalas daw ito magpakita sa mga bata na magustuhan niya. Ginagawang handa daw nito ang mga batang makikita niya at kinakain ito sa araw ng Pasko. Hindi naging maganda ang naging Pasko namin noon at dahil sa nangyari ay hindi na kami ulit nagpasko sa bahay nila at sila na lang mismo ang bumibisita sa amin para ipagdiwang ang Kapaskuhan. Kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng Gabi ng Lagim, ay panigurado na masasagot ninyo ang katanungan ko. Ano ang nakita nila Louie sa malaking puno ng mangga? Pipiliin natin ang may pinakamagandang sagot sa comment section
at mananalo ng 50 pesos GCash Load Award. Sumubaybay lang kayo araw-araw sa ating mga video at baka isa na rin kayo sa mga mapalad na manalo.